Dito lang naman ang punto. Let us be very reasonable here. Don't be harsh on anybody. Yung PAGCOR ang uunahin natin dito. Sila yung nag-breakdown ng regulation. If they cannot regulate their own accredited and approved online game operators, at sinasabi nila ngayon dito, Mr. Chair, ang problema yung pong mga illegal. Bakit hindi po nyo puntahan ng mga platforms, Mr. PAGCOR? Ang mga platforms, kabisado naman natin kung sino-sino sila. Ito yung Google Pay. Ng July 21, magsasampa na ng kaso ang CICC. Sabi ni Paraiso, uunahin nilang habulin ang 20 influencers na may pinakamaraming followers. Marami kang po pwedeng ikaso. May estafa yan using ICT. Merong specific illegal gambling that he's promoting. May mga specific penalties yan. Meron ding violation ng data privacy law. Ayon sa CICC. Ayan na nga ho mga kabdi, rekta na ho tayo. Mantakin po ninyo. Si Manong jeepney driver, kumikita ka lang ng sabihin ho nating 500 to 1,000 pesos. Pero ano hong ginagawa niya? Nakikita naman ho natin, nakasabit pa ho ang cellphone niya. Ganyan na po ka-addictive o ganyan na ho ka-addict ang mga tao sa sugal, sa online gambling. Kaya ho itong ang pinag-usapan o tinalakay sa Senado mga kabdi, total ban sa online gambling. Diba? Dito mga kabdi, makikita ho natin kung paano gisahin ni Senator Kong Dante Marcoleta itong ang PAGCOR at itong admin ni Marcos Jr. Kasi mga kabdi, may pinahayag po si Marcos Jr. dito mga kabdi na sa noong isang araw lang, hindi naman daw ho kailangang iban agad ng total itong pagsusugal online. Kasi alam nyo po, nasasabi niya yung mga ganyang bagay. Nasasabi ho nyo yan mga kabdi. Malaki ho kasi ang natatax nila. Ang ibinabayad o ang ipinapataw sa kanila. Malaking pera ho, million or billion. Yun lang po ang hindi nating alam. Mantakin po ninyo sino ba yung mga nagpo-promote na sugal. Unang-una ang bumirada sa Pangulong Duterte. Si Vice Ganda. Nagpo-promote. Hindi lang nagpo-promote. Nagtitinda pa yan ng mga kung ano-anong products sa China. Samantalang pati ang China binibirada niya. Mga artista nagpo-promote na sugal. Online gambling. Ganyan po kakapangyarihan o ganyan kalaki ang koneksyon ng online gambling na sugal sa Pilipinas. Samantala, binuwag natin ng anong tawag dito, yung mga pogo. Binuwag ang pogo. Sino ba yung mga binabanatan doon? Hindi mga Pilipino. Nagtatrabaho ang mga Pilipino doon, pero ang target nila ibang bansa. Hindi naman sinasabi nating maganda yung ginagawa nila, pero inuna nilang tinanggal yun. Kesa solusyonan itong ang online gambling. Diba? Kasi mga kabit, yung pogo na yan, idinadawit po nila yan sa Pangulong Duterte. Katulad na lang na sabongeros na nawawala. Dinadawit pa rin nila sa mga, at dito nga sa mga Duterte, dito kay Pangulong Duterte. Mantagan po ninyo yung dinadawit sa mga ni Pangulong Duterte, mga alagad ni Pangulong Duterte, mga sumusuporta niya. Ganyan po ang admin ngayon ni Marcos Jr. Tutol siyang iban ang online gambling, pero target mga Pilipino. Di ba? Tinuturuan nating magsugal ang mga ating kababayan, lalo naghihirap na nga ang buhay natin, nakukuha pa magsugal. Kung ako sa iyo ka-update, kung online gambling ka man yan, nag-i-scatter ka, tigilan mo yun. Alalahanin mo yung pamilya mo. Maraming lulong sa sugal ka-update ha. Diretsahan tayo. Maraming lulong sa sugal na nakukuwang gumawa ng matinding krimen. May mga security guard nang hold up para lang may pambayad, may pangsugal dyan sa scatter. Diba? Totoo naman ho yan. Nakakasira ho ng buhay yung pagsusugal. Parang shabu lang ho yan. Mahihirapan kang tumigil. Pero pag na-overcome mo na yan, naiisip mo ng, oo nga, mas mabuting hindi ako nagsusugal. Mapambibili ko pa ng pagkain ng pamilya ko.
o ang sarili ko, di ba? Kung umuupa ka, maiisip mo yun. Kung wala kang bahay, maiisip mo yun. Maraming nalulong sa sugal. Hindi naman lahat kumikita. Mantakin mo yun, mananalo ka. Sabihin mo lang, magkano pinapanalunan mo? 3,000. Pero computein mo lahat kung magkaano yung natatalo mo. Kulang yun. Hindi sapat yun. Masaya ka na nananalo ka ng 2,000, 3,000, 5,000. Pero pag binilang mo kung magkano ipinaslak mong pera dyan sa cellphone mo, sa online, sa GCash, para makapagsugal, hindi mo mawawari yan. Sasakit yung ulo mo, kadi. Kaya ito ang isinusulong sa Senado na total ban gambling. Maganda ho yan. Hindi lang din yan ang pag-usapan natin, mga kapatid. Kasi ho, dito nga sa ipapaliwanag ni Attorney Neil Abayon, kung saan binibira nga ni Vice Ganda itong si Pangulong Duterte doon sa jet to holiday niya, mga kapatid, mukhang may kalalagyan ho si Vice Ganda. Diba? Ito, mga kapatid, simulan na rin ho natin ito para hindi na tumagal. Pero bago yun, mga kapatid, isang share, isang subscribe lang, mga kapatid, malaking tulong na ho yan. Nag-sponsor po yung DG Plus. Kaya po lumalaki po eh. Gumagamit po sila ng ganong klaseng mga sikat na mga tao. So, alam ko po malaking pag-uusap ito, Mr. Chair. At alam ko, I think the PAGCOR and the DICT will be struggling to reinvent themselves kung paano ma-address ito. Halimbawa, mapag-usapan natin total ban. Paano kaya ang gagawin nila? Sa ngayon pa lang, Mr. Chair, I would suggest, kung nandito po yung representative ng BSP, na silang nagre-regulate po ng mga e-wallets. I believe, Mr. Chair, the BSP should issue a suspension order to e-wallet platforms to deny links to all these online game platforms para wala na pong wala nang pag-uusapan. Can the BSP do that? Good morning, Mr. Chair, Your Honor. Yes, as the Monetary Board of the Bangko Sentral ng Pilipinas has approved our policy that we direct the BSP supervised institutions to take down and remove all icons and links redirecting to online gambling sites. Thank you, Mr. Chairman. Before I ask PAGCOR, 2 or 3 points lang. Deputy Governor, can you clarify? Sabi niyo kanina kay Senator Marcoleta, may order na kayo na tanggalin yung links? Yes, Your Honor. So, hindi sumusunod sa inyo? Do you have GCash? Yes, Your Honor. I-open nyo yung GCash mo ngayon. Nandiyan pa huli yung link. We gave them 48 hours, Your Honor, to take down the links. When did you order, Deputy Governor? Today, Your Honor. Fine, Mr. Chairman, just to clarify. So what the gentleman from the BSP is saying is bawal na gamitin ang e-wallets for online gambling. We need a categorical statement from you. Bawal or tinatanggal mo lang yung app or bawal na? We're removing the in-app links po from the Not the use. websites. Not the use, because what happens now if they want to go into a scatter or whatever game and it says there how to pay using PayMaya, GCash, nandun pa yun. So are you telling us you're just taking out the app but you're not taking out the use, being able to use that app wallet to pay the account? Yan ang importante, sir, Mr. Chairman. Mahalaga yun, malaman ng taong bayan. So what is your answer before I will just ask my colleagues? This is very important. Are we going to ban now the e-wallets from being utilized for online gambling payments? Mr. Chair, before he answers, because I'd like to put this in the proper perspective, this representation was the one who this morning made the suggestion, considering that the PAGCOR and the ICT has yet to do some struggling on how to regulate the online games operators. Ang sabi ko nga, maybe BSP should issue a suspension order to all wallet platforms
like Paymaya, GCash, etc., to suspend their links to all online gambling operations. Yun po yun eh. Hindi ko alam na bakit sila po yung parang nagigisa ngayon samantalang they're only I think they have only a very limited participation. Sir, are you a game developer? Are you an enabler? Are you a promoter? Di ba ang pinag-uusapan natin dito, Mr. Chair, mga online game gambling operators? Senator Marcoleta, let's just clarify this. Kasi sila yung nagbigay ng pahintulot o lisensya sa mga e-wallets. Pero kasama po ba sa paglilisensya ninyo na pumasok sila sa sugalan, BSP Governor, sir? Did you allow them? I mean, meron po ba kayong go signal to include online gambling sa e-wallets? Did you do that? Kasi alam ko po, e-wallet para padala ng pera, di po ba? Bakit po pumayag kayo? I mean, this has been going on for several years now. Mr. Chair, we allowed them to send funds or to remit funds to legal and Kaya po, bilisan na po natin. Pinayagan nyo ba sila na maglagay ng gambling? Pinayagan po ninyo? Given Yes or no, sir? Yes or no? Did you? Yes. Did you or did you not? Para malinaw po tayo, may katanungan po Senator Marcoleta. But magtatanong pa po Senator Cayetano, di pa po kami tapos sa PAGCOR. Just answer yes or no. Pinayagan nyo ba? Sandali po, hindi pa nasasagot muna yung tanong ko eh. Ay, kayo muna magot sa tanong ko. Kayo po ba ay game developer? Kayo ay enabler, promoter, and marketer ng online games? Kasi hindi po. Mr. Chair, parang sila ngayon ang nagigisa eh. That's why I'd like to point out, ano po ba yung limited participation ninyo eh? Kasi ang PAGCOR po ang merong regulatory powers dito eh. Bakit hindi sila yung mauna na mag-regulate? Bakit po yung GCash ang dinidiin natin? Parang nakikita ko, we're all barking on the wrong tree. I just made a suggestion this morning but I did not expect na sila yung gigisahin natin. Hindi po sila yung operator eh. Ang kanila, sa akin pong pagkakaunawa, the participation of GCash occurs only at the point where lawful payment facilitation is performed. And GCash has employed stringent regulatory and compliance control. So, bakit sila yung receiving end? Ito lang naman ang punto. Let us be very reasonable here. Don't be harsh on anybody. Yung PAGCOR ang uunahin natin dito. Sila yung nag-breakdown ng regulation. If they cannot regulate their own accredited and approved online game operators, at sinasabi nila ngayon dito, Mr. Chair, ang problema yung pong mga illegal, bakit hindi po nyo puntahan ng mga platforms, Mr. PAGCOR? Eh, ang mga platforms, kabisado naman natin kung sino-sino sila. Ito yung Google Pay. Ito yung Amazon. Ito yung Facebook. Ito yung Twitter. Can you not go to them in the first place with the help of DICT? Doon kayo magsimula. That's the first layer. And then go back to your legal or illegal. Tingnan nyo kung meron silang KYC measures to protect the public. Why are we frying the e-wallet? Wala po akong nakikitang participation nila sa e-gambling or whatever. Yes, but they are the conduit to But online for gambling. the record, I was the one who suggested. Hindi po pwedeng magtaya yung mga bata kung wala yun. Kaya nga po, ang sinasabi ko, i-suspend nila. Tapos na yun. Pag sinuspend nila lahat, yung link, so wala na pong magbabayad. At the very least, merong provisional tayong nagawa ngayon. May provisional measure that we have done. But let us not naman fry people. Let me answer. Mr. Chair. Bakit nag-isa? Yeah. Senator Let me, Cayetano, then with your Senator permission, dahil Altaveros. ako po yung medyo uminitulo. First and foremost, tama po, Senator Marcoleta, ikaw nag-suggest. Ang kasalanan ko, I take all of your suggestions seriously. Na-offend lang po ako na sinagot kasi na wala na yan, wala nang links. Samantalang nung inon ko yung phone ng aking staff, meron pa rin link. And because nga, I found it lack of political will na July 5, kinonsulta pa rather than then. Secondly, sir, the thing is, I have received information, complaints from very, very reliable, in fact, players to, that yung ibang e-wallet
hindi ko sasabihin kung sino, later on kasi imbitahin naman ni Chairman Tulfo, sinabi niya kanina, that pati sa illegal, ginagamit yung e-wallets at kulang ang ginagawa nila. Ang PAGCOR does not regulate the e-wallets. It is central bank. Having said that, it is a bigger problem. So anyway, we'll leave it there and we will go now to PAGCOR. So with that, pasensya ka na, Senator Marcoleta, we're not passing the blame to central bank, but we're sharing the blame with I share the blame with all of you. Dapat talaga nung pinasa yung PAGCOR law, tinanggal kasi dito sa Senate yung yung internet. Nakaban yun talaga nung 2007 law. 'Di ba? Kaya hindi ko masisi si Chairman Al kasi wala sa batas ngayon na bawal ang internet. Nilalagay namin ni Joel Villanueva yun sa pero tinanggal dito sa Senate. Anyway, Mr. Chairman, if I may just very quickly, and I share the sentiments of my dear colleague Senator Alan Cayetano. In fact, every time we talk about PAGCOR's charter, Section 10 of PD 1869, yung PAGCOR charter as amended gives PAGCOR authority to operate and license gambling casinos, gambling clubs, and other similar recreation or amusement places, gaming pools. Wala dito yung online di ba? Hindi natin na yan. But I will go to that. Tayo sa House, nilagay natin yon. Sa BICAM, natanggal dito sa Senate. But at that time, hindi pa naman natin alam yung apps, hindi pa natin alam yung Paymaya, GCash. I remember that, Senator Cayetano. And just to put on record, Mr. Chairman, just like Senator Marcoleta, I share the same thing. I have nothing against e-wallets, etc. It's just that ginagamit sila but it appears that na hindi nagagawa ng regulating body yung dapat niyang gawin. Kanina, uminit din yung ulo ko dahil hindi ko po alam. And I'd like to put this on record because I didn't know these mechanisms. Yung, for example, naglagay na pala ng pera yung mga kababayan natin. Hindi ko alam yun So ngayon ko lang narinig. Have I heard it kanina? Kaya may 48 hours. Hindi ako sasamaan loob Now that you mentioned it, para maprotektahan na yung mga naglagay at makalabas sila, then I understand and I will share now the position of the chair. Yes. Senator Risa's bill time pa. So actually, just put that on record, Mr. Chair. Thank you. Senator Risa's bill actually includes the ban. So tama yung tanong po ni Senator Migs na, sir, when will the central bank decide whether on your own, under the law, you can do that now will you ban the use of e-wallets for gaming? Darling, ganda page ni Miss Kiffy Chu. Okay? So, I believe this is si Miss Crisette po to pero naging Kiffy na yung name niya. Anyway, ito po yung magiging facts ng discussion natin. Hindi ko na po ipi-play directly in this video yung actual video, yung may joke kasi baka ma-copyright po tayo or ma-censor or whatever because this is a pretty sensitive topic po Madami pong mga nagbangayan basically from both sides dun sa mga pro-Duterte group and from the anti-Duterte group. And as a matter of fact, gumawa ako ng photo post about this. Tapos ang nangyari, yun yung naging most liked photo ko ever sa page. Tapos nung nagbasa-basa po ako ng comments doon, madami pong nag-aaway. So I decided to still make a video regarding this kahit medyo late na nga po ako actually. So anyway po, i-explain ko lang sa inyo talaga kung ano ba yung right to free speech natin, freedom of expression, tapos kung ano yung mga limitations doon. Tapos may konting maritesan din po tayo sa dulo. Magbibigay lang ako ng mga personal observations ko regarding this issue. Okay? So, unang-una po, ang kailangan talaga natin tandaan when it involves our right to free speech and freedom of expression is Section 4, Article 3 of the 1987 Constitution. So, nakalagay po doon, no law shall be passed abridging the freedom of speech and freedom of expression. Yun po yung first part ng Section 4 which covers our right to free speech, freedom of expression, freedom of the press, and freedom po to air out our grievances. So, anyway, pakita ko na nga lang din po yung actual provision sa Constitution para sigurado kasi baka po sabihin nyo fake news ako Okay, so we're back in our very favorite law of the land lately po. Ito yung lagi nating napapag-usapan Okay, so pupunta po tayo niyan dito, Article 3, Bill of Rights, and then from here, we will just go to Section 4. So yan, no law shall be passed abridging the freedom of speech, expression of the press, or the right of the people to peaceably assemble and petition the government for redress of grievances. Pero for today's topic po, ang makakover lang natin is yung first part lang po, yung no law shall be passed abridging the freedom of speech or expression. Okay, so yung brief discussion lang po natin dito, tatandaan natin is yung freedom of speech
speech and or expression po ng isang tao dito sa Pilipinas is hindi po yan siya absolute, okay? So meaning pag hindi po absolute, meron po yang limitations or may hangganan. So yung limitations po dyan, yung pinaka-basic po na limitation dyan is kung yung speech po or expression ninyo will already amount to a crime. So when we say that crime is a limitation to our freedom of speech, ang best example po dyan is the crime of inciting to sedition or libel and or cyber libel. Okay? So yung inciting to sedition po, ito yung pag gumagawa ka ng speech tapos you are inciting or gusto mo na yung mga nakikinig sa speech mo ay gumawa ng mga violent acts towards the government po natin or for other political purpose. Okay? So yan po yung inciting to sedition. Basically, gusto mo manggulo yung mga nakikinig sa inyo or nakikinig sa'yo for political purposes. Okay? In other words, you are trying to incite violence for political gain po dun sa mga viewers or listeners ng speech mo. Okay? So yan po yung inciting to sedition. And then yung cyber libel naman po or the crime of libel, ito naman po pag yung may gagawin ka na para manirang puri. In other words, yung purpose po ng mga pinagsasabi mo ay para siraan yung isang tao, may it be the reputation or honor po of another individual. Okay? So yan po ang crime of inciting to sedition and cyber libel. So ngayon po dito sa video or sa joke ni Vice Ganda, hindi naman to siya pwede pumasok sa inciting to sedition kasi kung papanoorin po nyo yung video, wala naman po siyang sinasabi or ginagawang speech kung saan gusto niya gumawa ng mga violent acts yung mga viewers niya or nakikinig sa kanya for political purposes. So, klaro po yun na walang ganon dito sa video niya. Pero yung ginawa po niya dito, gumawa po siya ng joke kung saan pwede siya ma-interpret as besmirching the reputation or honor of former President Rodrigo Roa Duterte. So ngayon, I'm sure ang isip po ninyo, baka pwede to siya pumasok for libel and or cyber libel, yung ganitong joke ni Vice Ganda. However po kasi, in the crime of libel, one of the essential elements there is dapat meron ka pong intent. May malicious intent ka po talaga para manirang puri. Diba? In short, kaya mo ginawa yung speech or yung statement na yon ay gusto mo talaga sirain yung reputation or honor of that person. However po, in the situation dito ni Vice Ganda, it is very clear po in the eyes of a reasonable person na ginagawa lang niya to as a joke at wala po siyang malicious intent. Kasi unang-una po, I think this is a concert po ba or a live comedy show. Hindi ko alam actually yung proper event na to. Pero in this event po, alam naman ng mga attendees ni Vice Ganda na this is for purposes of entertainment. Diba? Yun yung rason kaya siya nag-conduct nitong comedy show niya or concert basically. In other words, ang main point ko po is that mahirap po siya ma-qualify as a libelous statement because mahirapan tayo basically to establish the malicious intent na yung rason niya kaya niya to ginawa ay para siraan yung reputation or honor ni FPRRD. Okay? Plus in cyber libel cases po kasi or in libel cases in general, truth po kasi is a defense in cyber libel cases. Ang nangyayari niyan, pag totoo yung sinabi mo with regard the person na you addressed in your speech or statement, babaliktad po yan ngayon yung situation tapos mawawala yung malicious intent mo to commit a crime. So, dun pa lang po medyo mahirapan talaga kasi ito namang mga joke or statements na sinabi dito ni Vice Ganda, those are all actual true statements naman po made by FPRRD himself. Diba? Dati nag-joke siya na mag-jet ski siya going to the West Philippine Sea. Tapos it is also true fact din naman po na currently si FPRRD is currently in detention po sa The Hague sa ICC. Okay? So yan po yung sa legal side of things. So again, in the legal side of things, mahirapan po magkaroon ng criminal liability dito si Vice Ganda for the reasons I mentioned. Okay? Number one, this is a entertainment show. It's a concert or comedy show ba? So from there, any reasonable person would interpret this as a joke. Okay? Pero again, yan po yung sa legal side. Ngayon,